ng trabaho, day. Kay, magsige na lang ka, kauban sa balay, dinhi. Wa na kay ginabuhat. Dagko na kay akong mga anak, ma'am, sa tinuod lang. Ang ako ang anak, 17 years old, 12 years old, ug 8 years old. Kinahanglan pa ba na og assistant? No, di na kinahanglan og assistant because we want them to be independent. Pero ang ilang mga kauban, ma'am, dili manghawa. Anak ko, pag-apply na sa barko, sa cruise ship, pag-apply na sa hotel, because they're both graduates of HRM. And what do they say? Dili rami kay mas dako pa amo ang sweldo din kay kontra sa magtrabaho mi din sa Mandaya Hotel. Dili pa din nga na, ma'am, oy. To the point na ang isa niingon siya, pwede ko ni mo i-adapt na lang, mahimo na lang kung Duterte. So, wala na siya ginabuhat yun, ma'am, sa tinuod lang. Kanang makita ninyo sa social media, si Inday Mina, wak na na'y ginabuhat, ma'am. Kaya dagko na akong mga anak, pero di yun siya manita og trabaho, kaysa mo to siya maglisod. Kung manarbaho siya. Kahit mahal daw kaayo ang panaliton. O niya, kinahanglan niya suportahan iyahang mama, iyahang papa, o iyahang mga igsuon, iyahang mga manghod. So really, good on paper, but nothing at all on the ground. Utang ng Pilipinas. Magkano na po ang utang ng Pilipinas? 16 trillion. Yes, 16 trillion ang utang ng Pilipinas. Pero, at yan ay mamanahin ng mga future generation of Filipinos. O yan na ng future, ma'am. Dari lang sa takaron. Pero, bakit hindi natin nakikita? Mag-utang, ganito, example ha. Mag-utang ako. Kasi gagawa ako ng railway system from Tawi-Tawi to Apari. Diba? Mag-utang ako ng ganyan. Understandable. Kasi hindi mo naman yan kukunin sa sariling budget. Diba? It has to be a foreign-funded project. Pero bakit 16 trillion ang utang natin? And wala din tayong nakikita. Nasaan ang inutang? Kasi dapat pag nag-utang ka, may nakikita ka. Alam nyo, noong papunta kami dito, nagsakay ako ng Philippine Airlines. Tapos, sa Philippine Airlines, nag-advertise doon sa kanilang screen ang New Star Hotel. Tapos, doon sa ad nila, merong mga tourist spots ng Pilipinas. So, iba-ibang tourist spot. Pero sobrang nairita ako, hindi sa New Star Hotel, pero sa isang portion ng ad. Kasi, nakalagay doon, sa Tacloban daw, anong tourist spot niyo doon? San Juanico! Diba? Ano ba? San Juanico Bridge. Tourist spot daw ang San Juanico Bridge. Alam niyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Ang bridge sa China, papunta sa Shenzhen, papunta sa Macau, papunta sa Hong Kong. Gaano kahaba? 264 kilometers. Yun ang tourist spot.
Yun ang modernization. Yun ang infrastructure. Hindi ang 2.6 kilometers na San Juanico Bridge na ngayon, nagkakagulo pa paano ayusin. Diba? Hindi ko alam bakit hindi nakikita yon ng administration. Hindi tourist spot ang 2.6 kilometers. Ang 264 kilometers, yan ang tourist spot. Umutang ka, gumawa ka ng 264 kilometers na tulay sa Pilipinas. Kahit hindi nagkailangan ng tulay, gawan mo ng tulay. Kasi 264 kilometers yan. Tulay, tulay, tulay. Diba? Cagayan de Oro, to Siquijor, to Dumaguete, tulay papuntang Cebu, Cebu papuntang Bohol, Bohol papuntang Leyte, Samar papuntang Bicol, yan. Romblon papuntang Marinduque, Marinduque papuntang Batangas, hala, tulayan mo yan lahat. Yan ang tourist spot. Philippines, the country of bridges. Yan ang tourist spot. Huwag niyo akong bigyan ng ad ng Pilipinas at sasabihin ninyo sa akin, tourist spot ang 2.6 kilometers. We're living in the 1970s. Diba? Ekonomiya, maganda sa papel. Utang, na wala tayong nakikita kung saan napupunta. Isa pa yan, ma'am. Budget na hindi mo alam kung saan ginastos. Napupunta sa ayuda na napupolitika. Diba? Bakit? Yung pagkahuman ako, nga nag-Nature Republic na tanglak ilahang sa ninyo. Waman lang gani sila kakita, waman lang gani sila nakareklamo, ngano ingana inyong ad. Pagbuhat mo o tourist spot na 2.6 kilometers. Huwag mo na ulaw sa China? Lingon po ng China, uy. Maulaw po ni sa Pilipinas, uy. Kay 2.6 lang ilahan tulay. I don't know. I do not understand. Why? Why? Foreign policy. It is stated in our constitution that we should have an independent foreign policy. That do not lean to a foreign power. That do not favor US or do not favor China. Yan na lang ang example natin kasi yan naman ang reality natin. Yung gitgitan ng US at China. We already won in the arbitral award. We already have an award from that case that we filed with using the UN Convention on the Law of the Seas. Nanalo na tayo dyan. Alam na ng buong mundo na sinabi sa arbitral award sa Pilipinas yan. And therefore, the only thing that you need to do is force the recognition and the implementation of the award through diplomatic channels. Hindi yung kikilingan mo, tama ba ang Tagalog ma'am? Kikilingan mo ang isang foreign power, papapasukin mo ang mga missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan noong kalaban niya na wala ka namang kinalaman sa gitgitan nilang dalawa. That is not independent foreign policy.
Yung problema natin sa West Philippine Sea do not make up our entire relations with China. And so therefore, there is no reason for you to lean towards the US. You have to always stay in the middle because you are not a part of the bigger conflicts. You always stay in the middle. You are friends with US, yes. You are friends with China, yes. And why not? Diba? And we are friends with Australia. We have very good bilateral relations with Australia. In fact, we want to take it to the next level and forge stronger ties with Australia. And not just Australia, with other countries as well. So, I do not understand why is our independent foreign policy lost in the discussions. Dapat niyan, kaibigan mo lahat. Huwag kang kumampi. Dahil hindi mo naman problema ang problema nila. Hindi mo naman away ang away nung isa. Saan mo gagamitin yung missile? Sino ang gigera sa Pilipinas? Diba? Dapat yan, balanse lagi yung foreign policy. Ito, sinabi ko, kanento ko sa inyo kanina, di ba? Anong sinasabi ng kasama namin sa bahay? Mahal kayo ang panaliton. Okay, kani-kanila po yan mga kababayan. Nagsalita si Vice President Sara Duterte sa harap po nating mga kababayan dyan po sa Australia mga kababayan. Mga kababayan, binatikos po ni Vice President Sara Duterte ang San Juanico Bridge at naiirita daw po siya dahil napaka-igsilan daw po ng tulay. Bakit? Tinatawag na tourist spot at dito po ay ipinakita mga kababayan ang tunay na kulay ni Vice President Sara Duterte mga kababayan at pinupuri po niya ang mga tourist spot na tulay ng China. Pati na rin po dyan sa West Philippine Sea. Binabatikos po ang sarili niyang bansa mga kababayan. Saan po kayo nakakita na ikalawa sa pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay siya pang naninira dito sa ating bayang Pilipinas? Ay naku naman mga kababayan, kayo na po ang bahalang umusga. Kung kayo ba ay papabor dito sa mga sinasabi ni Sara Duterte o dito sa ating bagong Pilipinas na tinatawag nilang Bagoong Pilipinas. Napagulo na po ng ating politika dito sa ating bansa. Hindi na po tayo makausad samot-saring paninira sa bawat panig mga kababayan. Pati ang ating mga senador, hindi na po nila alam kung ano ang kanilang kinakatayuan. Meron pong isang senador, post po ng post sa Facebook, dapat mag-Facebook na lang siya araw-araw. Yung isa naman pong senador, judge na siya, attorney pa siya. Mga kababayan, bakit ganito nangyayari sa ating bayan mga kababayan? Di po ba naghanap po sila ng bansa para kay dating Pangulong Duterte kung saan ay pwede siyang dalhin para sa interim release? Mas maganda po sana ay doon po siya dalhin sa Iran o kaya sa Haiti o kaya sa Gaza. Joke lang po yun mga kababayan, nagbibiro lamang po ako. Kaya na po ang bahalang
magbigay ng opinion, mag-comment down below kung kayo ba ay pabor o hindi pabor dito sa sinasabi ng ating kagalang-galang na pangalawang pinakmataas ng pinuno ng ating bansa na si Vice President Sara Duterte. Mabuhay po ang Pilipinas, mga kababayan!